Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, pag-usapan natin, ito nga pong ginawang aksyon, diba, ni Ombudsman Boying Remulla sa pagtanggal dito nga po sa mga espiya ni Digong sa loob ng gobyerno sa pamamagitan ni Martires nung siya ay naging ombudsman. Alam naman natin na nag-resign na. 'Di ba? Itong si Martires bilang ombudsman at ito yung nakakagulat. Ito pakita ko sa inyo yung video, yung balita. Yan Remulla ask 204 new hires suspected as midnight appointees to reapply. So, kinall out ni Boying na mag-resign kayo. Hindi naman totally na pinapaalis sila. Kumbaga mag-reapply kayo. Dito nga po sa panibagong ombudsman sa aking opisina kasi hindi natin alam kung sino ba kayo. Baka hindi natin alam, espiya na maaring makaapekto, makagulo sa ating gobyerno. 'Di ba? Baka may mga link na dapat hindi ilabas tapos mailalabas dahil nga sa hindi natin malaman kung sino nga ba itong 204 na to. Kasi, if you will remember, mga minamahal, 1,200 yung employee talaga ng ombudsman. And yung 204 na yan, that was a 70%. So, malaking ano na din yan. 'Di ba? So, hindi nasala. So, that's why, Boy Remulla asked for resignation. Sabi dito sa balita, basahin natin. A total of 204 new hires suspected of being midnight appointees in the office of the Ombudsman will be asked to reapply before this anti-graft body. Ombudsman Jesus Crispin Remulla said. So, in the press briefing on Monday, adding that he also ordered the review of the Office of the Admission and Hiring Process. So, bakit nga ba pinagdududahan ni Boying Remulla ito nga pong mga hired ni dating ombudsman Martires? Kasi 'di ba, kung babalikan natin nung ombudsman itong si Martires, talagang kilalado siya as a Duterte warriors, Duterte supporters, 'di ba? Kilalado natin siya. And mismong yung proseso nga talagang binabraso minsan ni Martires. That's why malaki yung trust issue ni Boying Remulla. Hindi ibig sabihin na pinapatanggal niya, magre-reappoint siya ng panibago ng kanyang mga tauhan. Ang ibig nilang sabihin, gusto niyang salain, gusto niya na magkaroon ng validation, gusto niyang dumaan sa pagsusuri. Kasi hindi natin kilalado yung mga taong yan. 'Di ba, mga minamahal? Sabi pa nga dito na nag-comment, kung titingnan mo may posibilidad talaga ng mga taong hinire sa huling minuto ay loyal sa dating administrasyon. At maaaring manatiling mata at tenga ng mga dating nasa kapangyarihan. Oy, totoo, yung sabi na nag-comment na si Eminem Lucky. 'Di ba, mga minamahal? Posibleng ganon. 'Di ba, na pabor sa kanila 'yon. So, ano nga ba yung motibo? Bakit nga ba ginawa or bakit iniwan ni Martires yung ganitong klaseng legasiya? Kasi, alam mo, kapag aalis ka na sa posisyon, 'di ba, tapos gusto mo pa rin magkaroon ng information, ng balita dyan sa loob, 'di ba? Maalamin mo kung ano yung nangyayari, yung mga eksenang ganap. Siyempre, maglalagay ka ng mga taong tiyak na kakampi mo. Ganun naman talaga. Si Digong nga, bago umalis, ang dami ding winalis, di ba, ng administrasyon. Kasi ang dami mga naglilink na hindi naman dapat naglilink, pero naglilink, di ba? So, ganito mismo. Sinasabi din ng ibang political analyst na this is a possible strategy, 'di ba, na para kontrolin ng impormasyon. Lalo na sa mga kasong posibleng bumaga ngayon sa administrasyon. And, you know what, mga minamahal, kung totoo man yan, abay, this is a big insult sa prinsipyo at sa independiente or tawag dito, independence ng ombudsman. So, ang ahensya dapat, mga minamahal, ay neutral at tapat, 'di ba? Sa mamamayang Pilipino. Hindi dapat nakokontrol, hindi dapat binababoy, hindi dapat napapasukan ng mga espiya.
Kaya nga, very big salute dito nga po kay panibagong ombudsman Boying Rimulya, kasi hindi siya nagpatumpik-tumpik, hindi siya nag-atubili sa unang buwan or linggo pa lamang po na nasa pwesto siya. Gumawa agad siya ng action. And yung pagre-request sa lahat ng mga suspected di umano ng mga appointees, pinapa-reapply, hindi para tanggalin, kundi reapplication. Hindi po yan pangiipit, hindi din po yan panggigipit. Yan po ay pagtitiyak kung talagang mga taong yan malinis, patas, walang bahid ng politika, or walang espiya sa loob ng kanyang opisina. Kasi, ang hiling lang naman talaga ng ombudsman, mga minamahal, yung leadership na mayroong tapang, 'di ba? Yung transparent, at higit sa lahat, hindi natatakot. Kung 'di ba, kung yung mga taong sinabihang mag-reapply tapos natakot sila, mga minamahal, meron yang reason, 'di ba? Ay pakapalan na lang ng MOX kung ayaw nyong mag-resign sa courtesy call resignation. 'Di ba, kung malinis ka at kung yung intention mo ay okay naman, kwalipikado ka naman talaga, wala ka namang dapat ikabahala. Kasi mananatili ka talaga diyan sa pwesto. Ngayon, ano nga bang posibleng mangyari pagdating dito nga po kung pag-uusapan natin ng espiya? Kasi mga minamahal, kapag lumabas ang review, 'di ba, ng mga appointees, 'di ba, na politically motivated, maaari silang tanggalin or ma-reject sa reapplication. Kasi ito hindi natin alam kung yung mga taong yan espiya or not. So ngayon, kasi pwede nilang magkaroon ng tawag doon, manipulation, 'di ba? So yan po yung iniiwasan. So ngayon, ang ginawa ni Boying Rimulya, details by details niya. At ang pinakamatindi pa dito, kung totoo ang mga balita na may mga Duterte loyalist na naiwan sa opisina, mayroon po talaga, mga minamahal, tayong kinakatakot dyan na may posibilidad na yung mga dokumentong dapat pinoprotektahan or tinatago, yung mga crucial documents, abay baka mapigilan ito, ma-snitch ito. We do not know lang kung ano yung mga posibleng mangyari. And sa totoo lang, this is a wake-up call. Diba? Para sa lahat ng government employee na you should be diba? Your service should be on the people. Diba? Ang serbisyo, publiko. Hindi dapat loyalty nyo sa politiko. Diba? Kundi yung loyalty nyo sa mamamayang Pilipino. Anyway, mga minamahal, hindi ito tungkol sa kaninong kampo galing, diba? Ang mahalaga, nagtatrabaho ka ng malinis, nagtatrabaho ka ng maayos, wala kang tinatapakan, wala kang kinikilingan, diba? Wala kang kinakampihan, kundi para sa bayan mismo. Kaya, again, mga minamahal, tama lang ang ginawa ni Boying na tanggalin itong mga posibleng espiya. Diba? Dito nga po sa gobyerno ni President Bongbong Marcos, lalo na po sa loob ng ahensya ng ombudsman. Okay? So, yun po, mga minamahal. May nagtanong, ano nga ba ang midnight appointee? So, search natin para alam ng lahat sa pinakamadaling salita. Ano nga ba ang midnight appointees? Okay. Sabi dito, mga minamahal, ang midnight appointee is to refer. Wait lang, nagta-transition pa siya. Midnight appointee refer to government official appointed by an outgoing administration. So, typically, dahil paalis na itong si Martires, naglagay siya ng kanyang mga official na talagang magmamanman, magmamasid, diba? We do not know lang. So, ngayon, sabi pa dito, typically within the prohibited period before the end of their term. In the Philippines, this period is specifically defined as 2 months before the next presidential election up to the end of the president term. So, the prohibition aims to prevent outgoing officials from making appointments that could influence or undermine the incoming administration. So, yeah, mga minamahal. Alright. So, yun po. Anyway, kayo na masasabi ninyo, yes, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat po, mga kababayan. I love you guys. Bye-bye.